Masayang araw po mga ka-PL. O eto na, kumanta na si Super Tae, mga kababayan. Super Tae, si Super Ate. Yan, kayo naman. Para hindi po kayo malito. Yan, si Super Ate, ayan, ni Junior Bangag, mga kababayan. Inamin na ang katotohanan tungkol sa karamdaman ng kanyang kapatid na si Junior Bangag, mga kababayan. At hindi lamang po ang pagkanta sa karamdaman ni Junior Bangag, mga kababayan, ang ginawa ni Super Tae, kundi para sa akin, paghahamon po itong kanyang mga binitawang salita, mga kababayan, dito po sa aking babasahin. Nako! Sana tumugon po ang Palasyo Malacanang dito sa hamon mismo ng kapatid ni Junior Bangago. Ito ho, basahin ko mga kababayan ang sinabi ni Super Tae. Jaime Marcos, ayan na. President in and out of hospital. Ayan na mga kababayan. Nilaglag na naman ni Super Echas, mga kababayan, ang kanyang kapatid. Ading pala, ading. Ayan. Lagi na lang nilalaglag si ading. Iiyak na yan. Ibinasura ni Senator Jaime Marcos ang kumakalat na balita na pumanaw na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ibinasura. Hindi totoo. Sabi niya, walang katotohanan yan. At iginiit na walang katotohanan ang mga ito. Sabi ko na sa inyo, mga kababayan, natural. Sabihin talaga na, buhay pa man po si Ading. Nandun nga, nag-jumping jack nga. Mamayang gabi, magsisyon na naman yan. Diba, mga kababayan? Buhay na buhay yung aking ading. Huwag niyo naman pong papatayin. Huwag niyo naman papatayin, buhay pa. Tsaka na. Sabay ganun eh. Joke lang. Pero, may kasunod pa po yan, mga kababayan. Marami po akong babasahin, gayon man, inamin ng senadora na dumaraan sa ilang isyong pangkalusugan ang Pangulo at paminsan-minsang nagpapa-ospital. Ayan na. Bakit nagpapa-ospital? Siyempre, naturalmente, yayay si Junior Bangag, mga kababayan. Yayay. Yayay si Junior Bangag. Dahil dito, nanawagan siya. Ito na. Sa Malacanang na maglabas ng opisyal na sertipikadong medical bulletin upang mabigyan ng tamang impormasyon ang publiko. Yan ang pinaka-the best, mga kababayan. Matagal na po nating inihingi. Lahat po tayo sa kampo ng mga Bangag, sa kampo nating mga Duterte, parehas po humihingi. Kala nyo walang humihingi sa kampo ng mga Bangag ng medical bulletin ni Junior Bangag? Meron po, mga kababayan. Kadami kong nakausap. Maging sila man din. Nagtatanong kung totoo ba. Ito pa. Nako, ito sandali lang, bago ka natin basahin to. Biglang pumasok sa isip ko, ngayon lang, mga kababayan. Hindi kaya, nagtatanong lang hindi kaya, ang inihingi natin na medical bulletin ni Junior Bangag, ayaw nilang ibigay, di po ba? Hindi kaya, imbis na medical bulletin ang kanilang ilabas, mga kababayan, magkamali sila yung DC ang maipakita. DC, hindi ko na po babanggitin. Alam ko matatalino kayo. Pero joke lang po yun. Kayo naman, Huwag niyo tutuhanin, joke lang yun. Okay, ito pa. Aniya, makahulugang
makapag-focus ang Pangulo sa kanyang paggaling. Ayan, lalo na sa gitna ng mga hamon sa bansa. Ang daming hamon sa bansa. Napakataas ng presyo na ng bilihin, gasolina at kung ano-ano pa. Meron pang flood control scam na hindi maltas-lutas kasi pinagtatakpan ng mga kapwa nila kawatan, mga kababayan. Ha? Para nga naman makapag-focus di umano si Junior Bangag, mga kababayan, sa pagpapagaling. Ayan, di ba? Dapat daw na ibigay na ang kanyang medical bulletin para maintindihan ng tao kung mawawala siya ng ilang araw, kung kinakailangan siyang dalhin sa Amerika para magpagamot. Pero lang naman kasimple eh. Kaso hindi ho nila kayang ilabas, mga kababayan. Natabunan na naman ng kamahal ng gasolina, linte na yan. Panibagong problema na pumasok. Nakalimutan na po natin yan. Naku, huwag po natin kakalimutan. Tulad po ng flood control scam, ipagpatuloy po natin ang paghingi ng medical bulletin. Karapatan po natin yan, mga kababayan. O samantala, nauna nang sinabi ng Malacanang na nasa mabuting kalusugan ng Pangulo. Natural. Diyos ko, sino ba namang natural sasabihin? Okay. Malusog. Malusog. Malusog nga yung panga. Likot nga eh. Sige nga, ganyan eh. Hindi ba? O bilang patunay, dumalo ito sa pampublikong aktibidad noong Abril, kabilang ng pagja-jogging at pamamahagi ng bigas sa isang programa sa Maynila. Ayan, dumalo nga mga kababayan. Yun po yung anti-EPAL policy ng DILG. Ang sumuway, ang presidente. Pasaway talaga itong presidente. Anak ng tutsa. Hindi na ginalang yung, ano tawag nito, ay pinatutupad na polisiya ni Papa John Vic, mga kababayan, na anti-EPAL law. Anak ng tutsa, linggo lang yata ang pagitan eh. Ayan na. Namigay ng ayuda. Si Junior Bangag, o di, tinabla niya yung panawagan o polisiya ng kanyang sariling gabinete. Sila po nagkokontrahan, no? Sabi ko sa inyo, mukhang hindi yata aktibo sa GC yung ibang yung ibang miyembro ng GC nila. Hindi nalalaman ang mga agenda, mga kababayan. O ayan, maglabas kayo ng medical bulletin. Yan, isa sa mga hamon yan eh, no? Ni Super Ate kay Junior Bangag. Hamon yan, mga kababayan. Kaya sana, maglabas na ng medical bulletin ang Palasyong Malacanang nang malaman ng taong bayan kung ano ang tunay na karamdaman ng Junior Bangag. Yan lang naman, mga kababayan, di ba? Simple lang naman eh. Ba't di nila maibigay-bigay? Di ba? Baka nga, totoong malubha. Aba, dapat siguro, ano bang dapat gawin natin dito? Nanawagan naman tayo. Matigas man talaga ang mukha ni Junior. Oy, ano gagawin? Visit mo itong buhay na ito. Lord, ikaw na bahala, Lord. Ikaw na bahala, Lord, talaga. Sa'yo na lang kami aasa. Hindi po kami mag-iisip ng masama laban sa kapwa. Basta sa'yo kami umaasa, Lord. Kami lang kasimple. Ito pa, isang balita, mga kababayan, may isang babae na lumantad. Babae, nagsusumamo, nagmamakaawa, tumutulo ang luha, dating tauhan po, mga kababayan, ni Congressman Jervil Luistro, di umano. Ayan, nilagyan ko ng di umano ha, mahirap na, baka meron din siyang tanim fake news, naku po. Ito po ang video, mga kababayan, sobrang kaawa-awa po ang kalagayan nitong babaeng ito, nahaharap po sa napakalaking problema, gawa di umano ni Jervil Luistro. Gaano kaya katotoo ito, mga kababayan? Ito po ang video, naku po, kayo na lamang po ang humusga. Okay, ito na. Ako may kaibigan sa munisipyo. Ibinigay niya ang aking resume sa mayor ng bayan ng Mabini. Kinausap niya ako. Sabi niya, sige, tanggap ka na. Dito ka sa Office of the Mayor ng Tataypan. Isang beses, bigla akong sinabihan ng asawa ng mayor ng Mabini, si Attorney Jervil Luistro, punta ka sa law office. Pumunta ako doon.
na hindi ko alam kung ang dapat kong gagawin. Kasi wala naman akong alam sa pagtatrabaho sa law office. Binigyan nila akong trabaho doon, magsulat, pero naka-payroll ako sa munisipyo. Wala akong nagawa kundi sumang-ayon dahil municipal administrator siya ng panahong yon. Naging sekretarya niya ako. Hindi lang ako sekretarya niya, kundi taga-alaga din ako ng mga anak niya. Tumatanggap ang opisina namin ng mga annulment, land transfer, na wala naman akong kaalam-alam kung paano gawin yun. Tanggap siya ng tanggap hanggang kami ay patabunan ng madami. Dahil ang motto niya ng panahon yun, kailangan niya ng mga botante ng mabili. Mga constituent niya yun, kaya kailangan namin gawin anuman ang mangyari. July 2018, lilipat kami ng opisina. Ang internet nakapangalan sa akin. Ang ilaw lahat nakapangalan sa akin. Sabi ko, Madam, kanino po natin ipapangalan ang law office? Sabi, kanino pa? Sa'yo. Alam mo naman, bawal sa akin ipangalan ang law office. Dahil siya nga naman ang municipal administrator, bawal yung conflict of interest yun. Regarding sa pagtanggap ng pera, ganun pa rin. Sa bangko pa rin niya namin isinasalin. Bank account niya sa Bangko Kabayan. May pruweba ako na lahat ng resibo na ibinigay sa amin ng kliyente ay inulog namin sa Bangko Kabayan. Ipinagtatanggol ko siya sa lahat ng tao, miski sa mga trabahador niya. Lahat pinagtatanggol ko siya. Kasi busy siya, kaya ganun ang ugali niya. Lahat pinagtatanggol ko. December nang siya ay ma-hospital. December 22 kami nandoon. Mapapasko na, nandoon pa rin ako sa ospital. Ni wala akong damit, ni wala akong kahit inalagaan ko siya sa ospital. Dumating sa puntong ako ang nagpapalit ng napkin niya kasi meron siya. Ako ang nagpupunas ng katawan niya. Lahat ng pwedeng gawin ng isang anak sa ina ay ginagawa ko para sa kanya. Ganun kamahal si Mayora nung time na yun. Hindi ko akalain, August 3, hindi ko inaasahan na yun na pala yung kalbaryo ng buhay ko. Madami nang nagre-reklamo na kaya daw, hindi naayos yung ganito, hindi naayos ang ganyan. Pinatawag ngayon ako ni attorney sa opisina. Laking gulat ko, nandoon lahat ng kliyente. Kliyente ng law office, kliyente, lahat ng kliyente na hindi ko alam ang gagawin niya. Kumbaga ako, iyaan niya sa tao para takpan yung pagkakamali. Sinabi mo ito sa harap nila, wala kang alam sa lahat ng transaksyong ginawa nila sa opisina. Sinabi mo ang salitang ngayon, sa harap ng madaming tao, sa harap kung saan hindi ako makakapagbigay ng dahilan para sa sarili ko. Maya-maya may dumating na pulis, 2 pulis. Dinala mo kami sa conference room sa likod ng opisina ng mayor. Alam ko lahat ng dinadala mo doon. Pinakausap mo sa akin mo ng pulis. Sabi sa ng pulis, iimbestigahan ako. Sinasabi ko lahat ng aking ginawa, lahat ng ebidensyang aking kailangan ipakita sa kanila, pinakita ko. Pero hindi nila ako pinakinggan. Wala silang pinakinggan sa akin. Biruin mo, 4 kami sa opisina, ako lang ang ginanto mo. Dumating sa atin, may dalang mga kasulatan. Habang binabasa ko ang ginawa mong kasulatan, hindi lang ako ang dinudurog mo. Ibinigay mo ang mga dokumentong dapat kong pirmahan. Ni wala sinabi sa akin ang mga pulis na kailangan kong abogado para bago ako pumirma. Ang sinabi lang nila sa akin, kailangan kong pirmahan yan para makalabas ako sa opisinang yon. Wala akong nagawa sa takot ko. Sa pagpipressure niya sa araw na yon, pinirmahan ko lahat ng dokumento na yon. Na yun ang naging dahilan kung bakit ako hinahawakan mo sa leeg. Tumawag ako sa pamilya ko. Pagkatapos ko pirmahan lahat ng dokumentong ginawa mo, sabi ko, Ma, Pa, kailangan ko daw po magbayad ng 1.8 million. Nagpaliwanag ako sa harap ng ebe ng Mabini. Ipinakita ko lahat ng deposit slip na ibinigay ko. Na pinakita ko sa iyo, mga conversation natin na sabi ko, kayo ang nag-pressure nito dahil kasama sa salaysay na sinasabi mo, hindi mo alam lahat ng transaction na ginagawa namin. Nag-usap-usap kaming pamilya, sinasabi ko lagi sa kanila, huwag na huwag babayaran yun dahil wala akong kinukuha sa iyo doon. Dumating sa puntong pinagte-text mo ang aking ama, kailangan magbayad kung hindi. Ikukulong ako hanggang mga taga-abroad pinagte-text mo, pinagchat-chat mo. Kinalat mo sa buong Mabini. Ilang beses kami nagmakaawa sa'yo. Pinatawag mo kami kasama ng magulang ko sa conference room ulit. Nakausap ang magulang ko. Nakipag-usap sa'yo ng ayos. Pinakita namin ulit
lahat ng ebidensya namin, walang masabi ang mga pulis dahil kita nilang walang nawawala sa bangko mo. Yung mga resibo na galing sa Bangko Kabayan ay sa yung pangalan inulog. Pumasok ka pa doon at nagtap ka ng lamesa. Sinabi mong, na sinisira mo ang pangalan ko. Wala kaming nagawa. Alam mo, doon ko napatunayan na ang maliliit na tao katulad ko ay walang panamasis sa katulad ninyo. Hindi pa rin nagbago ang desisyon ninyo lahat. Kailangan namin magbayad sa loob ng 1 buwan ng mahigit 2 milyon. Yung araw-araw mo pinapatawag sa police station para lumuhod ako sa tao. Para sa kalayaan ko. Nakatanong i-explain ko, hindi na nila matanggap dahil nakausap mo na. Sinasabi mo, ngayon na ikaw ay nakaranas ng pagbibintang. Karma yun sa'yo. Na ginawa mo sa akin. Natuntaon mo, pinahihirapan hanggang ngayon. Lumapit ako sa iba't ibang attorney para humingi ng tulong, pero walang gusto tumulong sa akin. Pinapunta mo pa ako ng NBI para lang diyan. Nag-explain din ako sa NBI. Anong sabi sa akin ng NBI? Huwag mong babayaran lahat ng may deposit slip. Pero binayaran namin. Maayos ko ito. Pero yung iniwan mo lamang sa lahat ay hindi mo maibabalik. Ang asawa kong nawala, hindi mo na maibabalik. Ang buhay ng lola ko, hindi mo maibabalik. Sobrang sama mo. Hindi mo alam ang dinanas sa buong pamilya. Lahat, ginawa ko para sa pamilya mo, tinurik kitang ina. Hindi mo alam na nandong ibabalik mo sa akin. Doon ko kapatid ang mga anak mo. Hindi mga tarong nantong ginawa mo sa Ang natabot ang kalaban, inyong dugo at laman, ang nag-isang kinagawasan ng mayor ng Manila! Oh, ayan, mga kababayan. Hindi ko na po kinakailangan ulitin na rinig nyo naman at napanood nyo naman po itong mga pinagsasabi nitong babaeng lumantad, mga kababayan na tauhan di umano ito dati ni Luistro at yun daw po ang mga naranasan niya. Ganun daw po siya ginipit. Kayo na lamang pambahalang umintindi kung anong ginawa sa kanya, mga kababayan. Yun po ay kumakalat ngayon sa social media, ha? Hindi po sa akin galing, kundi kumakalat po ito ngayon sa social media. Okay, o ito pa, isang balita, mga kababayan. Etong tungkol po sa isang oras pa lamang po ang nakakalipas, oh. Mga ibinunyag na naman ni Congressman Leandro Leviste, mga kababayan. Meron di o manong modus itong si Ralph Recto at ng kanyang mga katropa. Ewan ko sino kaya itong mga katropa nito, mga kababayan. Sigurado marami yan. O ito ang sinabi ni Congressman Leandro Leviste. Inalok ako nina Secretary Ralph Recto at Congressman Edwin Garjola na maging partner nila. O yan. Ano kayang business yan? Mga kababayan, baka monkey business ito. May negosyo daw eh. Inaalok daw si Congressman Leandro Leviste. Naku po. Ano kaya ito ha? Ito ang picture ng meeting kung saan hiningi nila ang tulong ko para sa kampanya ni na Vilma at Lucky. VL ang hand sign ng V Lucky. Ayun. Kaya pala nakaganon sila sa litrato, mga kababayan. Oh. Kita nyo, nakagayaan sila. Ayan, VL. Akala ko Marcos liberal eh. Marcos plus Ganere, Liberal Party. Ayan. Sabagay, nangyayari na ngayon yan, di ba? Existing na ngayon, nagkampi-kampi na po ang mga buang, mga kababayan. Hihiling ako sa Kongreso, mga kababayan, sabi ni Leandro Leviste, ng oras upang ilahad ang modus nila, ayan, para sa ikabubuti ng ating bayan. Ano daw?
hihiling siya ng oras sa Kongreso para ilahad ang modus nila. Sinong sila? O hindi sila recto. At saka itong di umano'y si Edwin Garjola. Hindi naman po sa atin ang galing yan Galing naman po kay Congressman Leandro Albiste yan. Sabay gayon. sabay iwas Natural. Marami nang nasasampulan. Ako po. Ang importante ho dito, nalalaman po natin yung mga balibalita at usap-usapan sa ating bayan, mga kababayan. Nasa ating paghusga na lamang po. Ang mga nalalaman nating mga baho na kagaya ho nito, di umano, mga kababayan. Modus di umano ito. Naku po. Ano na naman kaya ito? Kaabang-abang ito, mga kababayan. Oras na mailahad na ito ni Congressman Leandro Albiste. Panibagong pag-uusapan na naman po, mga kababayan. Baka malihis na naman po tayo sa issue, Huwag po natin kakalimutan ang issue sa flood control scam at sa medical bulletin ng ating junior bangag, mga kababayan. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.